Banat sa dungan-dungan nga sakit, bughat nga Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Ngayon po ay July 26, 2025. Ay, August na pala. August na. Ano ba yun? Blooper na kagad, simula pala. Okay, ulitin natin. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 2 na po, no? Ikalawang araw ng Agosto 2025. Ako po si Jeff Mendez. Assalamualaikum Kabangsamoro and welcome sa inyong programa Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Assalamualaikum, maayong buntag Kabangsamoro. Ako naman si MJ Alferez at your service.
Napapakinggan po tayo ng live. O, di ba live po talaga ito? Live po talaga kami. Sa DXMS AM Radyo Bida, 882 po yun sa inyong mga AM radio dial. Ganon din sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC Voice FM 92.1 at sa Gabay FM 97.7. So kahit AM or FM po ang kaya ng inyong monitors, no problem, mapapakinggan nyo pa rin po kami. At syempre, pwede nyo rin po kami mapanood sa mga live namin, no? Facebook streaming. Okay. Yes, sa ating Facebook pages po, live po tayo ngayon sa MSSD, sa mga provincial branches po, sa DXMS Radio Bida, sa DXOL Happy FM, at saka sa DXJC 92.1 Voice FM. Live din po sa Bangsamoro Media Productions and Bangsamoro Multimedia Network. At naririnig tayo sa Tawi-Tawi Live sa pamamagitan ng Radio Swara 99.1 DXSL, Sunlight FM. Yun. Yan. Marayaw Adlaw, Tawi-Tawi. Oo. Marayaw Adlaw. Bukas po yung ating hotline number ha, para po sa mga comments, suggestions, or questions. No? Meron po kayong gustong i-clarify. Mag-text po kayo anytime. So text lang po, huwag pong tatawag. Mag-text anytime of the day. Pero huwag mag-expect ng reply anytime of the day. Okay? 0919-480-4265. 0919-480-4265. Naka-flash na po sa mga screen nyo yan. Yung atin pong hotline number. I-save nyo na po sa mga phone book ninyo or i-screenshot kapag kayo po ay nanonood ngayon live. 0919-480-4265. Pwede pong mag-chat sa messenger din natin, Ministry of Social Services and Development. I-chat nyo lang po kami dyan at magpadala kayo ng private message. Ngayon pa lang may nag-text na kaagad. Pero mamaya babasahin natin mamaya. Malagi pong bukas yung amin pong mga channels, no, para po naman pakinggan at ibigay sa mga kinaukulang departments yung inyong pong mga comments, suggestions, inquiries at recommendations para po naman matugunan kaagad. Yes, of course. At syempre naging posible ang ating programang Bangsamoro Muna, MSS Theater Service, dahil po sa ating butihing minister, Attorney Raisa Isjejuri, na Deputy Floor Leader din ng Bangsamoro Parliament. Mga ka-Bangsamoro, please share, like, and comment sa atin pong Facebook Live ngayon. Nasa Ministry of Social Services and Development pages po kami. At mga ano ba tawag dito? Yung nabanggit na natin ng platform. Ano ba yung tawag din? Screen save? Ano ba? Screen share? Share ba yun? Basta? Share. Ganun. Cross-post pala. Naka-cross-post po kami sa mga nabanggit naming pages. So, pwede po kayo mag-comment doon. Maglagay po kayo ng mga kung ano pong gusto nyong ilagay doon na greetings. At please don't forget to share, no, and like ang atin pong and follow our page, Ministry of Social Services and Development, para po sa mga updates. And speaking of share and like, may mga top sharers tayo, MJ, kaya gusto natin pasalamatan ngayong umagang ito, no? Maraming salamat. Mary Jane Guillermo Santiago Garino, ang haba ng pangalan, ha? Camarias Abbas, Norhana Musib, Jana, and Saimir Husaim, ganun din kay Fahad Napi Sedik. Magandang morning sa inyo and thank you. Talagang maraming salamat po sa pag-share at pag-like at pag-comment po sa ating page. Ito ay mga supporter to ng ating guest for today. Princess Ayesa Kamsa Abdul Kader. Ayan, thank you so much. Sawira Shawira. Ayan. Rebi Martin Fabian, Alam bin Sayed Bajunaid, at Don Rocky Reyes. Ayan. Good morning. Salamat po sa pag-like, pag-love, pag-share, at pasalamat sa pag-comment sa teaser pa lang natin. Ang dami nilang comments. So, thank you so much po sa inyong lahat. Inaabangan nila ang magandang discussion natin for this episode. Corrected by. So, anong pag-uusapan? Parang ginap-tirap ka dyan, maglunok na. Sobrang lamig kasi. Ayan, sige. Kasunod mag-jacket. Mag-jacket na ako. Dapat may jacket na tayo. Ayan. Gusto nating mag-say good morning muna sa mga live watchers natin. Ayan. Mansor Kamid Glang, good morning. Thank you for watching. Hello. And Bay Fajar Mokamad, thank you for watching. Ayan. Yan. Eman from Lanao. Andito pala. Eman Ismael, LPT. Hello daw from Lanao del Sur. Hello po, hi sa inyo. Noems
Kapatid mo itas. Supporter Sister talaga. Lou, hello po. Good morning. Good morning, good morning. Shamhera Zainal. Assalamualaikum sa inyo dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kumusta po kayo? Sana okay lang po ang mga OFW friends natin. Nagmo-monitor sila kasi may mga kamag-anak sila sa ating lugar na beneficiary ng ating mga programs. Yes. So please tell them to listen to the radio or pwede po manood sa atin sa Facebook Live. Don't worry, konting data lang po ang makukuha ninyo, ang mababawas sa inyo sa 1 hour na program na ito. Ayan. Don't worry. So ang pag-uusapan natin for today's episode ay napaka malapit sa aking puso. Ito, kung gusto natin ng madali, abot kaya, masustansyang meal planning, gusto natin ito, na magugustuhan ng ating mga anak. So, ito ang ating last episode for the nutrition celebration, no? Napakahalaga nito talaga dahil para sa akin na ngayon ina na, napakahalaga ito para sa ating mga anak. Kasi kung ano ang tayo ngayong matatanda tayo, tingnan natin uli yung ating kinakain ng bata pa tayo. So kaya naman today, ang episode natin ay Busog at Malusog, mga inisyatiba ng MSSD para sa nutrisyon ng mga batang Bangsamoro. Oo. So tuturuan pala tayo ng ng meal planning. Anong tamang mga kinakain dapat ng mga anak natin. Pakinggan niyo ito Bangsamoro, ang ganda nito lalo na sa mga nanay. Yes. Lalo na sa mga tatay kasi baka yung mga tatay naghahanda, hindi naman natin alam kung sino nagpe-prepare ng food. Sometimes nanay, pero pag working si nanay, si tatay ang naiwan sa bahay, so si tatay ang nagpe-prepare ng food. So teaser lang, sabihin ng nanay na hindi kasi talaga ako makain ng gulay I know. That's a non-negotiable sa akin. Palaging ganyan kasi pati sa mga pamangkin ko. Ayaw talaga May paraan para gawing gulay yung meal, pero hindi nila alam na gulay pala. Naiisip kasi nila, pero usually kasi MJ, nakikita ng mga anak mo kung anong kinakain mo. Exactly. Pag ikaw hindi ka kumakain at sinasabi mo, hindi ko kasi gusto ang lasa ng gulay, yan din ang mangyayari sa mga anak mo. Hindi rin nila gusto yung kumakain ng gulay, pero dapat sinasabi mo sa kanila na kinakain nila yan. Correct. At makakasama natin, hindi pala natin na-introduce tuloy. Sabi nakadaldal. Kasama natin today, isa pong registered nutritionist and dietitian, and siya po ang focal ng supplementary feeding program ng MSSD BARM. Good morning and welcome back, Ma'am Zamra Sedik. Ayun, good morning po, Ma'am Zamra. Good morning po. Bati po muna tayo dahil marami ka pong mga supporters kayo nanonood na. Sige, good morning po sa lahat po ng ating mga tagapakinig, Sir Jeff, Ma'am Jevie, and sana po makinig po tayo kasi importante po ito para po sa ating mga kabataan or sa inyong mga bata dyan ng mga pihikan po sa pagkain. Ayan. Sige, pag-uusapan natin. Simulan natin kaagad sa tanong ko. Ano ba ang itinuturing natin na malusog na bata? Kasi sabi nila, ay, mataba, malusog. Di ba? Tapos sabi nila, oy, mapayat, malusog. Sino ba talaga ang malusog sa kanila? Kasi pagka mataba, malusog. Pag papayat, malusog pa din. So, ano po ba ang definition dapat ng isang malusog na bata? Ang malusog na bata po, is pag sa term po na healthy, hindi lang po ibig sabihin na healthy ka kung mataba ka or payat ka. Kasi ang bata po is hindi lang po nasasabi dyan na pag ang bata is payat, is healthy na siya. Or ang bata is mataba, is healthy na, or hindi unhealthy na rin siya. Nasa kwan po yan sa kung paano siya pakainin ng magulang. For example, ang bata po is nasa edad 2 to 5 years old. Kailangan po ang calories po na makain nila is nasa 1,050 calories, maganon po. And also po, hindi lang po sa pangangatawan, physical aspect po ng bata, kailangan sa emotional ng bata, kailangan healthy rin siya. And also, the whole well-being po ng bata, dapat healthy, para masabing healthy po ang isang bata. So maraming elemento. Yes po. Para matawag natin na malusog, healthy yung bata. Pero gusto kong balikan, Ma'am Zam, bakit pinag-uusapan ng MSSD ito? Anong significance Anong ito? kinalaman ng MSSD sa nutrisyon? Hindi naman tayo MOH. At kalusugan. Sige. Yes po, ang MSSD po kasi is isa po sa mandato po nila ang magpatupad ng maayos at makataong serbisyo para sa kapakanan ng lahat. So, ibig sabihin the whole Bangsamoro people.
So, tiyakin na naaalala at natutugunan ang karapatan at pangangailangan ng bawat mamamayan. So, yan pang second. And pang third po is dapat bigyan pansin ang mga nangangailangan ng higit ng tulong. Ibig sabihin po ito yung mga vulnerable sector po natin, for example, pregnant, lactating, mga bata, matatanda, IPs, lahat po. So, ang last po is pangalagaan ang kaligtasan, kalusugan at karapatang makilahok sa mga gawain sa komunidad. So, kailangan meron din community engagement po na nangyayari po dito. So, yun po ang isa sa mga mandato or apat po na mandato ng MSSD. At syempre kabilang yan doon sa 12-point development agenda ng Bangsamoro Autonomous Region of Mindanao from 2023 to 2025. Oo, itong social protection and universal health care. Yun. So kasama yan. So kaya naman nakatutok tayo sa nutrisyon at kalusugan ng mga kabataan. Simulan natin doon sa intervention, no? Ano ba mga intervention na ginagawa ni MSSD para po naman matugunan yung mga pangangailangan pangkalusugan ng mga kabataan? Sige po, no? Sa intervention po kasi sa malnutrition, meron po tayo dyan dalawa. Yung tinatawag po nating nutrition specific at nutrition sensitive. So, MSSD is nasa more on nutrition sensitive po tayo. So, ibig sabihin, ang nutrition specific is ina-address po yung immediate cause ng malnutrition. So, sa nutrition sensitive naman po is ina-address natin kung ano yung rason bakit naging malnourished yung mga bata. So, ibig sabihin sa mga family, sa community, yun po yung ina-address natin. So, for example, sa nutrition sensitive na mga programa po ng MSSD, ito po yung isa po dito yung mga child protection, social protection services na binibigay po natin sa mga kabataan or sa mga tao. Then yung sa gender-based violence, may mga trainings tayo dyan. Women empowerment, may WASH din po tayo na programa sa MSSD, health and family planning. Ibig sabihin po niyan is meron po kasi tayo sa family and welfare program po is meron po tayo dyan mga programa na nakaangkla po sa family. So yun po yun. And food security, yun po yung for example, sa 4Ps, meron po tayo dyan mga backyard gardening na ginagawa, may mga FDS session na tinutugunan yung underlying cause po ng malnutrition. Yun po. Kasi medyo vague, no? Medyo malawak. So, yes po. Paano nalilink natin yung nutrition doon sa anong kinalaman ni child protection doon sa nutrition? Anong kinalaman ni early childhood care and development doon sa nutrition? Paano sila nagkakaroon ng ugnayan? Yes, so for example po sa ECCD or yung early childhood development po is first nandyan po ang supplementary feeding. So andyan po yung mga for example, mga bata po na nag-enroll po supplementary naka-enroll sa Child Development Center. So binibigyan natin yan sila ng intervention ng yung supplementary feeding, nagbibigay tayo ng hot meals, ng milk feeding, ganyan po. Sa child protection naman po is andyan po yung mga early child and early marriage and or forced marriage, ganyan po. So andun po kasi kapag ang bata po kasi is kinasal po ng maaga, hindi pa po kasi yan pwede. Kasi yung katawan ng bata is hindi pa ready sa ganong stage ng life. Lalo na sa pagbubuntis. Yes, sa pagbubuntis. And also po yung mga meron pa tayong programa po sa mga walang magulang. So ayan po. Andyan po yung binibigyan natin sila ng subsidies para po sa kanilang pang-araw-araw, sa kanilang pagkain. So nandun po yung nutrition po na belong. And also interconnected. Yes. Interconnected. Kasi po ang malnutrition po is hindi lang po isang agency kasi dapat ang mag-address nito. So it is a multi-sectoral approach. Ibig sabihin, lahat po ng agencies is nagsama-sama para po matugunan or masolusyonan yung malnutrition. Hindi man po ma-eradicate, so dapat mabawasan man lang. Kasi nagko-contribute, halimbawa sa WASH program, nagko-contribute ng malnutrition yung hindi walang potable water, hindi malinis na tubig na pinanggagalingan ginagamit sa households. So nagko-contribute yan sa malnutrition and mostly nagko-contribute din sa pagkakasakit ng members of the household. So yun yung connection din. Pero importante talaga na yun, syempre malinis na water, no? Kasi kung water
contaminated water intake, talagang nakakasira sa katawan ng mga bata, lalo na sa kanila. Pero importante din talaga yung ano yung mga kinakain ng mga bata. Kaya nga meron din siyang food security ang food security dito ang sa palagay ko yung food na binabanggit ay nutritious food. So paano natitiyak, paano nagagaranti ni MSSD na merong nakakain na nutritious food yung mga kabataan? So sa 4Ps, meron silang backyard gardening. Yes. Meron silang community garden para meron silang source of nutritious food. Even dahil si Ma'am Zam ay focal din ng supplementary feeding program. 'Di ba, i-correct mo ako Ma'am Zam if mali yung aking sinasabi. Ang binibigay natin sa mga bata, mga munggo. Oo. Yes. Diba? Mga nutritious food. Source of protein. Oo. Mga munggo, ano pa ba? Usually ang binibigay, ma'am, at yung nutritional value no, bakit yun ang binibigay natin sa mga feeding program natin? Yeah, for example, ang munggo po is high in protein po ito siya, mga itlog, and also ang dilis, no, high in protein din po ang dilis. And also meron tayong mga bigas na binibigay which is high in carbohydrates, and may mga pack noodles po tayo na binibigay para po ito maluto nila sa decide na cycle menu na binibigay po natin sa mga child development workers. Yung dilis pala ay very good pala sa utak yun, sa brain development. Kasi yun yung sinabi ng OB-GYN ko na magkain ka ng dilis, pati yung anak mo dapat pakainin ng dilis. So, napakahalaga ng pinag-uusapan natin kasi yun, sinabi mo nga kanina, yung 12-point agenda, nakaangkla din ito sa SDG, yung Sustainable Development Goals, no? Na dapat yung end ang hunger, ma-improve ang nutrition, kasi dahil sa pag-develop din ng society natin, marami ng fast food chains. Correct. Ma-develop dapat yung habit na although may mga available fast food, pero maganda pa rin na merong lutong bahay na tama yung nutrisyon na pinifeed natin o binibigay natin sa mga anak natin. Hindi puro fast food na lang, hindi puro fried chicken na lang. Paano hindi i-balance? Puro fries na lang. So, ibabalance natin yan. Correct. Yun. Sige. So, pag-uusapan natin ang paano natin mahikayat yung ating mga kids na dapat tama yung ating pagplano ng ating mga pagkain. Kasi minsan, halimbawa ako sa bahay, ang hirap talagang mag-prepare sa umaga, ano ba dapat ang kainin ng bata. Sa lunch, ano dapat. Sa dinner, ano dapat. So ito na. Papasok tayo doon sa meal plan. Ano ba dapat paano ba dapat pinaplano yung pagkain, lalo na ng mga anak natin? No? Mga nanay, makinig po kayo dahil ito po ang pinaka-importante na dapat alam ninyo. O tsaka mahalagang maintindihan ng ating mga parents talaga na ano yung value ng pag-prepare ng sariling pagkain over getting food from the fast food chain. Sige po, no? Isa po sa kahalagahan po, no, o pagpaplano ng meal planning is tinitiyak natin ang wastong nutrisyon. Yun. Wasto ang nutrisyon. Yes. Kapag nagpiprepare tayo ng sarili nating pagkain. So, ibig sabihin, kapag wasto ang nutrisyon, meron po yung vitamina, yung mineral, proteins, carbohydrates. So, kompleto yan sila. May go, grow, and glow foods dapat. Ayan. So, isa po is... So, ano yung go? Ano yung grow? Ano yung glow? Explain natin yan. Yes. Ano yung go food? Bakit tinawag na go yan? Ano naman yung grow food at ano naman yung glow food? Yes po. Ang go foods po yung nagbibigay sa atin ng enerhiya. Yan po ang kanin, ang tinapay, ayan po. Mga example po yan. Ang grow foods naman is para sa pagtangkad at paglakas ng katawan ng mga bata. So, yun po yung... and also tumutulong ito sa paglaki ng mga bata, no? Halimbawa, karne, isda, milk, egg, ayan, mga sample po yan. Ang glow foods naman po is para sa malusog na balat, buhok at mata ng mga bata. So, ito yung nagpapatibay din ng kanilang mga resistensya. So, ang sample po niyan is prutas, gulay, ayan po ang mga example po ng ating glow foods. Yun. Paano po ba yan sa isang meal? Ilang porsyento po dapat? Halimbawa, isang buong plato, lagay natin, imagine natin yung isang buong plate. Ano po ba dapat yung marami? Carbohydrate, protein, go food, glow food, grow food. Gaano po karami yung dapat nilalagay nila? Kasi minsan nag-overfeed tayo sa mga bata. Mga Bisaya, damihan mo ang kanin kasi para dugay ka magutom. Diba? Pero ano po ba ang tama na dapat piniprepare sa mga bata?
Yes po, no. Sa mga bata po kasi na edad na 2 to 3 years old, sabi ko po nga kanina, meron po tayong na estimated po na kilocalories per day nila na 1,050 calories a day. Take note of that, ha, mga mami. 1,050 kilocalorie per day. So, ang protein po dyan is nasa 20 grams per day or 1/3 po. Ang 1/3 po niya is 6.7 grams noon. So, kasi ang per meal po niyan is pwede tayong 1/3 lang nung 1,050 kilocalories. So yan, pwede po yan. So 1,050 sa buong araw na yan? Sa buong araw na po. Example ng protein na may 1/3 calories. Ibig sabihin mga isang buong manok o isang peraso ng manok na gaano kalaki? No. Meron po tayong sizes niyan, no? For example, ang matchbox size, meron po yung maybe mga 80 Kasi nuggets mo yung mga manok sa isang nugget po, ganun. So sa isang nuggets po, meron po tayong mga more or less mga 80 grams, mga ganyan yun. po. So at least natututo tayo, no? 80 grams sa isang nugget. So that mag-comprise na po ba yan sa 1/3? Hindi pa? Hindi pa po kasi meron po tayong mga po dyan, yung kung ano yung lalagay mo doon. Ganun po. So, ibig sabihin kung 1,050 calories sa buong araw, pwede mo hatiin ng 300, 400 at 300. Tama ba? 4, 6. And also po, no, meron po tayong tinatawag na pinggang Pinoy para sa mga bata. Yung pinggang Pinoy. Yes. Yan po, para mas madaling maintindihan, yung pinggang Pinoy po is pwede piyang maging basehan ng ating mga nanay sa kanilang paggawa ng pag-prepare ng meal sa kanilang mga bata. For example, ang isang plato, hatiin mo yan ng, for example, 1/4 ng go or ng rice. Then 1/4 naman ng glow. Then ang other portion naman doon sa taas, yung grow o yung isda natin. Then another naman is glow. So ibig sabihin 1/2 ng glow, then 1/4 ng go, and 1 or mga 1/8 ng grow. Ganun po yun. Maraming mas marami dapat ang glow. Ang glow. Yes. Yes po. Na paano yun kay ang go man ang 1/2? Palagi na lang talaga ang ito pala dapat ang ideal na pinggang Pinoy. Pero ang actual na pinggang Pinoy, 3/4 ang kanin. Tama. 3/4 ang kanin. Tapos tama ka dyan. 1/4 ang protein. Kasi protein, walang glow. Yan talaga ang nangyayari kadalasan sa mga Pinoy. Alam mo, ang nanay, isang peraso ng maliit na isda na paksiw, tapos maraming kanin. Yan ang pagkainin sa mga bata. Walang prutas, walang gulay, kasi unang-una, because of poverty. So, sabi nila, how do we convince them that pwede naman natin silang pakainin ng ganitong balanced diet kahit na mahirap na pamilya tayo? Kasi sasabihin nila, ay, wag nyo na kaming turuan na ganyan kasi pang mayaman lang yung mga glow na yan. Magtanim. Ano ang ganyan? Ano po ang dapat gawin, ma'am? Sumagot. Di ba kasi yan talaga usually, so too much enough of that grow na yan dahil pamayaman lang yan. Kami mahirap, lugos gani mga kapalit og isa ka kilo kakanon. So ano ang may mga substitute kung anong available nila, halimbawa anong available na pwede substitute doon sa mga lugar na mayroong mga mahihirap na communities. Kung wala silang kanin, kan mahal ba yung humay? No, sabi nila 20 pero dili ba 20 ang pagbili? Hindi ba 20 ang pagbili mo diyan sa palengke? 40 pesos ang pinakamura. Na bigas. Yes po. So, ano ang pwede substitute nila doon sa mga lugar na wala silang bigas pero naa sila yung mga other source of carbohydrates, go food. Yeah, for example po, meron po tayong kamote. So, ibig sabihin, mas mura. Yes po, 1/2 medium size ng kamote, pwede na yun na exchange ng 1/2 cup ng rice. So, hindi kailangan kanin po yan, mga friends, Hindi kailangan kanin po yung go food. Kung anong available ninyo dyan, kamote, halimbawa may kamote kayo dyan, pwede yung kamote. Yes, kasi kung mas mura yung kamote dyan, pakainin ng kamote yung anak. Yung sweet potato, no? Sweet potato. Pwede rin kamoteng kahoy. Kamoteng kahoy. Pwede rin. Ang saging, ma'am, na saba, kunyari yun ang kanilang available doon, pwede ba maging substitute din sa carbohydrates? More on fruits po kasi tayo sa saging po Yes po. Yun po yun. Ang saging naman po na saba, pwede naman po siya na i-substitute sa carbohydrates, pero meron din kasi yung tamang portion din po.
Yes po. Tamang portion kasi baka sobrahan din. Yes po, kasi high in sugar din kasi ang saging. Pero ang kalimitan talagang pagkain ng isang pamilya na very basic, rice, na meron lang rice. Ulam talaga ang wala. Kaya tama ka, minsan merong fish na isa lang or bulad bayan na isa lang. Isa ka ba hindihadong kanon? 3/4 talaga na rice. Kanya sabaw-sabawan lang na, sabaw-sabawan para hindi mabulunan, sabaw-sabaw. Yung sabaw nila, kumuha na ng kalamunggay, kung may kalamunggay, pero kung wala, sabaw lang talaga yan. Tapos, kaya yung sinabi mo kanina, anong pwedeng gawin natin? For example, mahirap talaga yung buhay, noodles lang ang meron, baka pwede naman natin lagyan ng gulay. Ng malunggay. So, ang malunggay actually... Anong alternative na para maka-provide pa rin tayo ng nutritious food sa mga anak natin? Magtanim lang talaga. Kasi alam mo sa mga lugar, hindi ako maniwala na wala kayong lugar sa mga kung saan kayo nandoon. Lalo na doon sa mga rural areas, malaki yung mga places, malaki yung lugar nila na pwedeng pagtaniman. So kung may malunggay kayo, good. Oo, tsaka isa sa pinakamasustansyang pagkain yung malunggay. Tsaka ang malunggay kahit saan nandyan. Diba? Pwede tayong humili. Ano na malunggay? Kadagdag mo magtubo niyan. Kung hindi... Kamote tops. Para lang yan siyang damo. Parang damo ang kamuti tops. Sige lang ginagawa natin. Ma-add ko lang po, sa pagtatanim po, hindi naman po ibig sabihin na wala kang lupa, hindi ka makakapagtanim. Correct. Ito na po ngayon ang container garden. Tama ka yun, container garden. So, pwede sila magtanim doon, kahit yung talbos ng kamote or kangkong, pwede na. Kangkong. Yes. At sabi nila, pero wala kaming source na itatanim. Meron pong mga family development sessions, meron po kayong mga lugar dyan, meron pa may mga social workers dyan sa lugar ninyo, lalo na sa mga 4-piece members. Magsabi lang daw, kasi sinabi sa atin dati ng 4-piece focal na magsabi lang na gusto namin magkaroon kami ng community garden at kayo ay tutulungan. Gusto namin magtanim kami sa bakuran namin, the MSSD will bridge para magkaroon kayo ng mga pwedeng itanim dyan sa mga lugar ninyo. Ipakita natin ulit yung masustansyang pagkain sa screen, yung Go Foods, Grow Foods, and Glow Foods. Pakita muna natin para makita yung pinggang Pinoy. Ano ang mukha na dapat? Eto, klaro dito, 1/4, parang kulang to. Parang 1/4 yung Go, 1/4 ang Grow, 1/2 ang Glow. But the Glow composed of fruit and vegetables. Ayan. Yes po. Oo. So, ibig sabihin pala, kung Go lang, energy lang yon. Kung Go at Grow, hindi ka tatangkad at hindi lalakas ang katawan mo kung Go food lang ang kinakain mo. Kaya kadalasan, ma'am, ano ang kadalasang problema sa nutrisyon natin sa Bangsamoro region? Based on your observation at pati na rin pag-assess ninyo sa kalagayang nutrisyon ng mga kabataan? Kasi ang Bangsamoro region, nung last survey po ng National Nutrition Survey, isa sila sa nag-top sa stunting. Yes. Stunting mean? Stunting mean kulang sa tangkad or mga bansot. Bansot. Bansot, ayun. So, kulang kayo sa grow food. Yes, kulang sa protina. Protina. So, kasi kasi mga Pilipino kasi maka-carbs kasi tayo, more on carbohydrates. And also, bahugan lang man na. 'Di ba? Kanang kung merong ketchup lang ilagay iulam sa kanin. Yes, ang iba asin na lang kasi sa hirap ng buhay, di ba? Toyo. Or kape. Kape, bahog. Yes. Milo. Sabi pa ako ng brand, sorry ha. Milo baka naman. Di ba? Tsokolate, ibahog. Basta ibahogan na kaon na. Basta mabusog. Hindi pala tama 'yun. Dapat pala kompleto yung pagkain. Magbibigay ako na sample po na is ng 1 meal sa isang araw, sa isang kainan po. So for example po, meron ka pong 1/2 cup ng cooked rice sa mga bata ito natutut 1/2, 1/4. 1/2 po ng cooked rice. 1/2 cup. Half cup. Yes, 1/2 cup. 1/2 cup. Okay. Yes, 1/2 cup ng cooked rice and meron ka pong 1/2 piece po ng galunggong. Okay. Yan, kasi ang galunggong medyo pero mahal na ngayon, pero pwede namang itlog. Pwedeng itlog. Kung kayo may mga sila, ma'am, may mga alaga silang manok doon, paitlogin nila. Di ba yan ang plano natin? Mag-alaga tayo. Kung wala kayo, pag meron na kami mga manok, mag-order kayo sa amin. Yes. Sige po. So, meron pa tayong 1/2 cup cook ng vegetables, for example, malunggay, saluyot, yan. Then, another 1/2 cup naman, 1/2 medium size or 1 medium size ng fruit. For example,
banana. So, 1 medium size ng banana. So, isang meal na yon na mga bata na Yun pala yun. po. Hindi naman pala ganun kahirap anuhin. No matter kahit anong variety ng saging, yes po. Saging. kailangan Yes lakatan po. Table talaga. banana yan. O ganun, may tundan na table banana, may tundan. Lakatan or tundan pala yan siya. So, iulitin natin. Ang sinabi ni Ma'am Zam, 1/2 cup of rice. Yes. For kid, 1/2 cup of rice. 1 maliit na isda or itlog. Yes. And then, sabaw na malunggay. 1/2 cup, At yes. isang Medium size na banana. Isang banana. Yes. Kompleto na yun. O, di ba? Kumpleto na isang meal na yun. Ayun. Kung wala sila banana pero may mangga. Kasi pwedeng season ng mangga. Yes, isang pwedeng slice mangga. lang na. Hindi One buong slice. mangga. Yes, 1 slice lang po. Kaya buong mangga na sobra, diabetes ang talo. Hindi pwede. Uy, mangga ang pinakamataas ang sugar. So, Yes. ano lang, slice of mango. Yun. So, ang next natin na tanong, Ang key is, tama yung sukat Yes. ng pinapakain. Yes po. Tama ang Kasi pag sukat. magsobra tayo ng sukat, tataas din naman yung kilocalories. Ganun yun. So, dapat tama lang yung sukat ng ating kinakain. Okay, aging mga nanay, 1,050 calories per day yung ating mga anak. So, imagine mo yan, pagpakainin mo yan ng isang choco milk, ano yung tawag dyan? Yung choco-choco, whatever pangalan yan. Sobra-sobra na. Sobra-sobra na na. kasi sobra yung ano. Kailangan may iniinom. Halimbawa, gatas. Kasi sa morning, nagagatas sila. Kung meron silang gatas, halimbawa sa lugar nila, may maraming kambing at umiinom sila ng goat's milk o shalan-shalan. Or may baka sila na ginaano. Hindi natin alam kasi hindi naman natin alam yung mga areas nila, no? Kung anong available. So, kasama yun sa pagbilang. Gatas na Yes, iniinom. nasa grow naman po yung gatas kasi. Yun gatas pala pala sa gatas. grow. Yes. And then chocolate, kung meron sila, gumagawa sila ng tabliya. Tabliya. Pwede rin yun nila ay alternative para dagdag doon sa kanilang grow din ba yan? Yung chocolate? Kung chocolate na may sugar, nasa go na yan siya, sir. Go. Yes. Basta may So, sugar. energy siya. Again, ito kung naman gusto natin ng chocolate, i-introduce natin sa ating mga anak yung tabliya. Tabliya. Healthy pa yan. But anyway, sa susunod natin yan. Mura pa. Mura pa. Mura pa yung tabliya. Kanang, halimbawa, tabliya, sa morning kasi wala silang available. Meron lang silang tabliya, meron silang sugar, at meron silang kanin, gawin nila lugaw. Pwede po ba yan? Tapos isang bulad o dilis, kasabay nun. Yes po. Isa rin yung sa 1 meal po. Sample ng isang 1 meal. Diba? Marami pala tayo Champurado. pwedeng gawin. Magchampurado with dilis on the side. Tapos, slice of anything, slice of anything Tama, no? fruit. Champurado. I-champurado Diba? ko pala si Haro sa umaga. Oo. Parang nagutom tuloy ako. Parang gusto ko kumain ng mango sticky rice. Sosyal ka talaga. Gisosyal lang pero champurado din. Champurado. Okay. Sige, siguro mag-pause muna tayo. Pero ang sunod natin na pag-uusapan, paano natin masiguro Correct. na yung ating mga anak talaga ay kakain ng masustansyang pagkain mula sa simula hanggang sa kanilang paglaki. How do we introduce the nutritious food na magugustuhan nila? Oo. So, yun yung pag-uusapan natin. Kaya po naman, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kaagad ang Bangsamoro muna. MSSD at your service. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama, tama na po. Ayaw ko na po. Maawa na po kayo. Nasasaktan na po ako. May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos.
Magsumbong sa VAUC Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow-free Bangsamoro community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD BORG. MSSD para sa Bangsamoro. 8:41 na po ng morning mga kabangsamoro. Ito pa rin po ang Bangsamoro muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. Ayun, bati muna tayo MJ sa ating mga live viewers kasi baka magtampo sila. Yes. Good morning. Good morning, Jen Aguinaldo. Thank you for watching. Chuck KM. Ma'am Farda, thank you. Hello. Sige, Mina D. Kabangsa. Hello po, Sir Ma'am Jeff and Sir Jeff. Good morning. Oh. Hello, Zam. Ma'am Mina D. Ang nagsabi. Sabi ni Bay Fajar, batiin mo ako, Zam. Sandy, thank you so much kay Ma'am Sandy. Ma'am Looms Buat, hello, good morning po. Watching from Midsayap daw sila. Ganun din kay Yuk MJ. Asnira Sali, good morning. And sabi niya, Assalamualaikum, Ma'am Zam, Ate Aljen Bagundang. Halika na, makinig na tayo. Makinig kayo mga nanay. Please share this para po naman mas marami tayong matutunan. Mas maraming tao ang makarinig sa atin, mas maraming nanay ang makarinig sa atin, makapanood sa atin, at maraming matututunan. Mamina, watching from Buadi Puso, Buntong, Lanao del Sur. Yun. Thank you so much. Hello Sige po. Okay, doon na tayo muna sa ating updates, MJ. MSSD Updates. Nagsimula na po ang payout para doon sa mga beneficiaries ng Sustainable Livelihood Program sa Maguindano del Sur at Maguindano del Norte. May report para sa atin si Johan Faris Sapalon. Jo? MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Sa patuloy na pagsusumikap ng Ministry of Social Services and Development na maiangat ang antas ng kabuhayan ng bawat bangsamoro, isa sa makabuluhan ng aktibidad ang isinagawa upang pagkalooban ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Isinagawa ang ceremonial payout para sa mga asosasyon ng Sustainable Livelihood Program mula sa probinsya ng Maguindano del Sur at del Norte na ginawa sa PWD Hub ng Reswan sa Barangay Semba Dato Udin Sinswat noong July 31, 2025. Sa kabuuan, 26 SLP associations ang tumanggap ng kanilang seed capital fund na may kabuuang halagang 7,790,000 na direktang makikinabang ang 397 miyembro sa kanilang napiling kabuhayan gaya ng rice retailing, mini grocery, agri-vet supply, street food vending, piggery at iba pa. Ilan sa mga nakatanggap ng pondo ay ang mga sumusunod: Maginapas SLPA, Lumba Lubang Samoro SLPA, Hugpong Pangkabuhayan SLPA, Dungguan SLPA, Tagaligi Maridagaw SLPA, Lilingayan Marketing SLPA, at iba pang SLPA mula sa Sultan Mastura, South Upi, Buluan, Dato Abdullah Sangki at iba pa. Dumalaw rin sa aktibidad ang Provincial Social Welfare Officer ng Maguindano del Norte na si Ma'am Haja Emma S. Ali, kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga opisyal ng asosasyon upang mapanatili ang katatagan at tagumpay ng kanilang kabuhayan. Kasama rin sa programa ang mga kinatawan mula sa Maguindano del Sur, ang SLP Focal ng One Maguindano na si Ma'am Nina Jauhara T. Usman, finance team ng MSSD Regional Office, SLP RPMO at mga implementing staff ng Maguindano team. Ang payout ay direktang tinanggap ng mga treasurer ng bawat SLPA,
kung saan ipinaliwanag ni Provincial Coordinator ng SLP Maguindanao na si Bay Sahara Ulangkaya ang proseso ng pagdedeposito sa bangko gaya ng Al-Amana Islamic Bank Cotabato at CBC Bank Migsayap at Takurong. Ang mga asosasyon ay sasamahan ng kanilang mga implementing PDOs upang maisagawa ang proseso ng check clearing bago tuluyang ma-withdraw ang pondo. Habang hinihintay ang clearing, magsasagawa ng canvassing kasama ang monitoring PDOs. Pagkatapos ng go signal mula sa bangko, maaaring i-withdraw ang pondo. Meron silang 1 linggo upang bilhin ang mga kagamitan para sa kanilang negosyo at isagawa ang store opening na imo-monitor ng SLP implementers. Ang SLP ay isa sa mga nationally funded program ng Ministry of Social Services and Development na nagbibigay ng tulong pinansyal at technical sa mga individual at asosasyon upang makapagsimula ng pangmatagalang hanap buhay. Ito po si Johan Faris O. Sapalon ng Sustainable Livelihood Program Communications Team ng Bangsamoro Muna, MSSD, at your service. Maraming salamat, Johan Faris Sapalon. MSSD para sa Bangsamoro. Mula naman sa Lanao del Sur, groundbreaking at inspection ng pasilidad isinagawa. Ulat mula kay Aljabar Musa. Aljabar? MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang MSSD noong July 28, 2025 sa Barangay Madaya, Malabang para sa pagtatayo ng Bahay Kanlungan at Provincial Operations Office ng MSSD para sa Lanao del Sur. Ang Bahay Kanlungan ay nagkakahalaga ng mahigit 19.7 million pesos at magsisilbing pansamantalang tirahan para sa mga kababaihang nasa krisis, habang ang itatayong Provincial Office ay nagkakahalaga ng higit 37.5 million pesos sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro 2024. Pinangunahan ng aktibidad ni na Deputy Minister Nur Aini Tanlim, OIC PSWO Noralina Oma at Engineer Unit Head Engineer Romeo Livelo kasama ang mga kinatawan mula sa partner agencies. Samantala, mula July 28 hanggang 29, nagsagawa rin ng ocular inspection ang MSSD Engineering Unit sa ginagawang Social Development Center sa Barangay Bakong Marantao at site visit sa proposed lot ng Provincial Office ng Lanao del Sur A sa Marawi City. Ang Social Development Center ay may kabuang halaga na 27.2 million pesos at inaasahang matatapos sa katapusan ng Nobyembre. Layunin nitong magsilbing multipurpose facility para sa pansamantalang tirahan, psychosocial support at evacuation center. Nagkaroon din ng courtesy visit ang MSSD Regional Office sa tanggapan ni PSWO Bayas Mira Pangadapon para pagtibay ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar A. Musa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Aljabar Musa. MSSD Board at your service. Samantala, nagsagawa po naman ng initial rollout review at refresher training sa iPart system ang MSSD. May report para sa atin si Jeros Platon. Je? MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Matagumpay na isinagawa ng MSSD sa pamamagitan ng Disaster Response and Management Division nito ang 4 na araw na initial rollout review at refresher training para sa IDP Profiling Assessment and Response Tracking System. Ginanap ito mula July 22 to 25, 2025. Ang pagsasanay ay naglalayong lubos na mapabuti ang paggamit, kahusayan at pagpapatupad ng sistemang ito. Ang mga kalahok ay mga kawani ng MSSD mula sa rehiyon at probinsya, mga para-social workers at mga community volunteers. Ang iPart system ay idinisenyo upang pabilisin ang pagproseso ng datos at pahusayin ang paghatid ng serbisyo para sa mga internally displaced person sa BARM. Ito ay isang tool sa information management na binuo ng MSSD para pagsubaybay sa mga IDP, pag-assess ng kanilang mga pangangailangan at pagpadali ng angkop na interbensyon sa mga sitwasyon ng paglikas. Saan ang end user natin ay para social workers ay sila po yung gumagamit nito actually. So mas mabilis, mas systematiko po yung pagpaprocess ng ating data information at mas magamit po yung
information na pumapasok na nasi-share din natin sa iba't ibang ahensya or ministries na ating mga partners. Kasama sa paksa ng pagsasanay ang komprehensibong IPART System Overview, mga update sa Community Assessment Program at malalim na talakayan tungkol sa bagong naisabatas na Bangsamoro Act No. 62 or Rights of Internally Displaced Person of the Bangsamoro Autonomous Region Act of 2024. Binigyang focus din ang pag-update ng Information Architecture at Standard Operation Procedure ng IPART System. Isinama ang mga mahalagang feedback mula sa implementasyon sa field. Ito yung system na nagbibigay sa amin ng malaking role as a parasocial worker kasi nga field workers kami. Nagpapasalamat po ako, nakapunta po ako ulit dito sa session na ito. Nabigyang linaw at sa susunod na field namin, wala nang problema. Sunod na yung proseso kung paano kami magkukuha ng mga information. Maraming salamat po sa MSSD. Nalaman din namin kung may mga challenges ba, ano yung mga technique or strategy na dapat namin gawin. Pag-IPART po namin, sa barangay po namin, at kami po yung unang nakatapos po sa IPART po na sinasabi po. Maraming salamat po sa MSSD. Tinitiyak nito na mas mabilis, mas sistematikong paghawak ng datos at pinabuting pagbabahagi ng impormasyon sa mga kinauukulang ahensya at ministro. IPART para sa Bangsamoro! At yan ang aking update. Ito po si Jeros Blaton ng Regional Communication Team, Bangsamoro muna, MSSD at your service. Thank you, Jeros. MSSD Updates. 8:51 na po ng morning. Balikan natin ating bisita, MJ. Kasama pa rin po natin ang ating pong registered nutritionist, dietitian ng MSSD, of course, the focal person din ng supplementary feeding program ng MSSD BARM. Ma'am Zamra Sedik. Ma'am, doon na po tayo sa iniwan natin. Ano po ba yung mahalagang papel na dapat ginagampanan ng mga magulang na ito yung iniwan natin kanina tungkol po doon sa pagtiyak ng kalusugan ng kanilang mga anak? Yes po, no? Dapat po, no, simula pa lang sa pagbubuntis po ng nanay, kailangan is masustansya na po ang kanyang kinakain. Ayan po. First 1,000 days. Yes, yan yung tawag natin na first 1,000 days. So, dapat, yung first 1,000 days na yan, kailangan na masustansya at angkop sa kanilang mga edad ang kanilang mga kinakain. So, for example po, simula sa pagbubuntis, kailangan may prenatal check-up, ganyan po. Then, from paglabas ng bata, mag-exclusive breastfeeding. Then, after nun, pag nag-6 months na siya, pwede na siyang complementary feeding. Ayan po. Nasa batas yan, ha? Dapat sana itong batas na to na talaga na-enforce talaga na. Dapat at siya, i-reinforce siya sa local government. At sa atin sa BARM, sana magkaroon pa ng legislation tungkol dito. Kasi for example, I don't know sa mga hospitals here, pero sa Davao, ang hospital talaga hindi tinatanggap pag merong bottle feed, bottle, milk bottle, talagang hindi pinapapasok yan. Kasi dapat, pag anak natin, diretso ang bata talaga nagsuso sa atin. Yun. Except kung may mga problema sa pagpapasuso. Pero kung normal naman, dapat talaga magpasuso. That's very rare. Ayoko lang kasi masira yung figure. No, that's not true. Huwag ka na maging nanay. So, hindi ka pa ready. Basta, nasa batas yan, at para na rin sa iyo, exclusive breastfeeding up to 6 months. Yes. Yan. At least 6 months. 6 months. Ang iba nga, mas lumalagpas pa dyan, hanggang may gatas, sige, breastfeed. No? Ako, breastfeed talaga ako for 3 years sa aking anak. Ayan. So, 6 months, but after 6 months, pwede ng complementary, no? Yeah, with breast milk. Complementary feeding. Complementary feeding. Ito ba sinasabing mixed, ano ba tayo? Hindi po. Ang mixed feeding kasi is breast milk and formula. Yun yung mixed feeding. Okay. Yes. Sige. Yun. Sige Tapos, i-introduce na natin ang fruits and vegetables while the child is young. Yes. Ito talaga pinaka-importante. Gusto ko talaga sabihin ito, na dapat tayong mga nanay, bata pa lang talaga, tinuturuan na natin ang ating mga anak ng tamang pagkain. Huwag kayong mauna sa pagsabi na hindi ka kumakain ng gulay, hindi ito masarap, kasi naririnig ng anak nyo yan. At na-adapt niya sa sarili niya na ang nanay ko nga hindi kumakain ng gulay. Kung hindi ka kumakain ng gulay, ikaw lang yun. Pero dapat
pinopromote mo yung pagkain ng nutritious food sa anak mo. Pero mahirap kasi. Dapat maging role model tayo. Yes, yun. Tiisin mo na lang, kahit di mo naman, kahit iluwa mo lang later. Hindi, anak, ganyan ganito ang pagkain, ganon. Kasi nakikita niya at na-adapt ng anak mo kung anong kinakain mo. Ipakita natin yung utak ng isang batang healthy at isang batang hindi healthy. Yes. At dapat kayo ang masunod, magulang yung masunod kasi sinusunod yung anak ayaw magtantrum yung mga anak, hindi na lang sila bigyan ng gulay kasi kung ayaw nilang kumain, kung ayaw mo kumain yan, kung anong prepare namin sa parents ko, huwag kang kumain. Hanggang sa magutom ka, edi kainin mo lang naman yung kung anong na-prepare. Ganun lang. Kasi pag nag-give in tayo, hindi tayo naging firm sa decision natin, masasanayan ng bata yan, kayo rin ang mahihirapan sa bandang huli. Masakitin yung bata. Ito kasi yung, ano po ba, si ma'am, ako bang resource person dito? Ano po ba ang pwedeng mangyari sa mga bata kapag nagtutuloy-tuloy na hindi nutritious food ang kinakain? Yes po. Ito po ang kahalagahan po kasi na yung first 1,000 days is para maiwasan natin ng stunting, yung nabanggit ko po kanina. Hindi bansot yung anak nyo. Yes. Kung makikita po kasi natin, ang brain po kasi ng isang healthy child is, kung makikita nyo sa screen, is kompleto po, yung brain mass kompleto. Pero kapag ang bata is stunted, yung 40% less yung kanilang brain mass. So, nahirapan yan sila mag-cope up sa school. Ayan. So, minsan, ang mga bata is problematic. Matamlay. Ayan. Kasi nga, kulang sila sa nutrisyon. Simula pa lang nung pagbubuntis ng kanilang nanay. Yun po. So, kaya importante ang role ng ating mga magulang. So, ano po ba yung mga role ng magulang sa pagpapanatili ng nutrisyon sa kanilang mga anak, ma'am? Ang mga magulang po kasi sila yung taga-plano, no? Sila ang taga-plano ng pagkain ng mga taso or meal planner. Yan. Sila rin yung sabi ko kanina, magiging modelo sila ng kanilang anak. Kung ano kinain mo as magulang, yun din yung susundin ng anak mo, kasabihin nila na, itong tama kasi kinakain naman ni nanay. Ayun. Sila, ang magulang din kasi ang namimili ng mga pagkain. Tama. Yun yung sabi mo kanina, tayo dapat ang nagsaset ko. Anong kainin nila? Hindi yung sila ang susundin natin. Mali po yun, Huwag po sila ang sundin natin kasi pag sila ang sundin natin, puro candy at matatamis lang yan lahat ng gusto. Sila rin yung naghahanda ng pagkain. Kaya kontrolado nila yung dami ng asin, asukal, mantika na ipiprepare nila sa kanilang mga anak. Again, 1/2 cup a meal ang inilalagay natin na kanin. 1/2 cup. Hindi po yun karami-rami, isang bandihadong kanin ang pinapakain para mabusog kasi hindi pwede kailangan 1/2 cup. Okay? Yes. Also, sila rin yung tagapagturo kung anong tama at mali. So, pag kinain mo ito, pag ang bata is, pag ang nanay, sinabihan ng kanilang anak na kainin mo ito, ibig sabihin, sa utak ng bata, okay, tama yan kasi ito yung pinapakain ng nanay. Pero remember, parents, wala kang maituturo kung ikaw mismo ay walang alam. Yes. So, please equip yourself. Matuto po tayo. Mag-research, magbasa. Sige lag chismis din sa Facebook, basahin yung mga may kinalaman sa nutrisyon ng mga kabataan. Correct. Kapag ka nasimulan nyo yan sa Facebook, yan ang lalabas sa feed mo kasi mabatalino naman ang ang meta. Kung ano yung mga lagi mong binibisit, yun ang maglagay sa mga page mo. So, marami ka ng mga matututunan dyan. Kesa naman, sige ka nood ng mga telenovela dyan ng mga kung ano-ano. Unahin natin yung kalusugan ng mga anak. Matuto tayo sa sarili para may maituro tayo sa mga anak natin. Ang next natin na tanong, sasabihin ng nanay, wala naman akong pera, kulang ang budget. Ano ba ang dapat natin gawin, Ma'am Zan? Yes. Kailangan piliin natin yung lokal at seasonal na pagkain. So, yes. Kasi pag seasonal, mura. Mas mura. Yes. Ang kamunggay, season mo na siya every year na. All year round. Huwag maghanap ng mga pagkain na mahal ngayon kasi nga hindi na season. Halimbawa, mangga. Mahal man ang mangga kung hindi season. Kailangan durian talaga ang fruit ng anak po na hindi man season. So, na 300 pesos ang kada kilo. Overdue. So, huwag siguro maghanap. Kung ano yung season na prutas, yun ang ipakain natin. Correct. Ang next po is yung sabi nga natin kanina, magtanim ng gulay sa bakuran or sa container, yung sinasabi kong container. Yan ang next ko na project ko ito. Yes.
And also maghanda ng simpleng pagkain, wag yung bongga na hindi naman nauubos ng bata. So yung tama lang kung ano yung yes, kung ano yung dapat lang na kainin ng bata sa isang araw. Dapat talaga tama lang kasi 1,050 calories lang yan. Baka mamaya ang bata mag-overweight naman or maging obese kapag sobrahan natin. Maganda rin na sa paghahanda mo ng pagkain, lagyan mo naman konting art kasi para may mga nanay na ganyan lagyan nyo ng konting art na kung may ketchup kayo, lagyan nyo ng smiley yung itlog para maengganyo din yung bata na kumain kasi gusto visual ang mga bata na i-enjoy sila pag magandang tingnan yung kinakain nila. Okay. Sige, last na. Ito pinakamaganda. Turuan ng mga bata na kumain ng gulay. Yes. Kung kayo hindi kayo kumakain ng gulay, then turuan nyo ang sarili nyo kumain kasi hindi kakain ng gulay yung mga anak nyo. Kung hindi nyo rin isusubo yan, kailangan ipakita nyo talaga na kumakain din kayo. Ato pa, nawawala na yung screen natin. Dito pa, bigyan ng tubig, hindi soft drinks o juice. Ay, no to soft drinks tayo. No to soft drinks. No to soft drinks talaga. And no to even the juices, yung mga Tetra-Packs, hindi yun. No to juice, powder juice. Hindi po yan ang kailangan natin. Pwede po kayong kalamansi juice. Ang mura ng kalamansi, please lang. Tapos nasa 5 piraso ng kalamansi and with sugar na konti, okay na. High in vitamin C na. So wag po tayo doon sa magbili tayo ng mga naka-Tetra-Pack na juice kasi mas mabilis i-prepare or bibili tayo ng mga powder juice kasi sabi ni Ma'am Zam. Hindi nila alam na sugar pala. Sugar lang yun, may artificial flavoring. Hindi po yun ang sinasabi natin na juice. Juice po from lemon. Kung kaya nyo talaga. Kung may tanim kayo ng lemon. Kung merong lime. Kung merong kalamansi. Pwede po yan. So, any juice na pwede po yan ninyong gamitin sa mga anak nyo. Sige. Wala nang final message mo po para sa ating mga magulang at sa mga tagapakinig natin, Ma'am Zam. Hindi kailangan na mamahalin yung ipiprepare natin na pagkain sa mga bata. Basta, i-make sure natin na dapat masustansya yung kanilang kinakain. Kahit simpleng ulam lamang, basta tama at sapat, ay mahalaga na sa kanilang paglaki at sa kanilang kalusugan. So, kaya dapat simulan natin ngayon na. Huwag bukas, huwag sa susunod na araw, basta ngayon na. Simulan natin na dapat sa bawat pamilya, ituro din natin ang tamang pagkain at pagmamalasakit sa kalusugan. Or yung yung idea natin na dapat ang health is dapat start natin sa bahay. Ayun po. Yun. Walang may ibang makapagtuturo niyan kundi mga magulang. Yes. Thank you so much. Maraming salamat, Ma'am Zam Rosedic, Registered Nutritionist, Dietitian 2 ng MSSD and focal person po ng Supplementary Feeding Program ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan. Thank you so much. Pasadahan lang natin ng konti. Ang may announcement ang 4Ps para sa mga active beneficiaries ng 4Ps. Makinig po kayo. Meron pong magkakaroon ng biometric registration sa mga itinakdang pet sa at lugar. Sige lang, ipopost din namin ito sa ating Facebook page sa MSSD. For details, bisitahin niyo po ang Facebook page ng Ministry of Social Services and Development. Para po ito sa mga nakapag-biometric registration, walang cash card at hindi pa nakaklaim ng kanilang official na 4Ps ID. Ayan. So makita niyo po, ito different provinces po ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. At merong mahigpit po na paalala, ang hindi makakadalo at hindi makakapag-comply sa itinakdang schedule ay maaaring maapektuhan ng pagtanggap ng benefits o isa sa ilalim sa pag-deactivate ng account. Huwag niyo kayo ma-deactivate o mahirapan kayong mag-claim ng benefits. Pumunta po kayo sa mga scheduled schedule ninyo at sa area kung saan kayo pupunta para sa biometric. Yes, Tapos, makipag-ugnayan sa inyong mga case managers or mga parent leaders sa inyong barangay. Ayan. Again, ipopost natin ito sa Facebook page ng MSSD. Titingnan nyo po na lang doon, ha? Sa mga wala pong Facebook, pwede mag-text sa atin para sa details niyan, 0919-480-4265. Ayan. Maraming salamat sa mga karagdagang tanong. Maaring magtanong sa ating chat, no? Sayang hindi natin nasabi. Basahin ko lang, very quick lang ito. Sige. Kasi nag-text sa atin,
Oh my God, saan yun? Sabi niya, good AM, magtatanong lang po, pwede po bang makahingi ng gamot dyan sa MSSD? MILF 106, Best Command. Matwa na po, mujahidin po ito sa Palau, Kabalukan, Maguindanao del Sur. Ayan. Sige, ito-text po namin kayo, magre-reply po kami sa inyo po, sir, mamaya kung saan po tayo pwedeng humingi. Maraming salamat po sa maraming salamat po. Muli, ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. At bago po ako magpaalam din, good morning muna kay Walter Domingo. Ayan, good morning po dyan sa inyo sa Libungan, North Cotabato. At ganoon din kay Joel Brizuela sa New Panay, Pigkawayan. Maayong buntag sa inyo diha tanan sa Pigkawayan. Alright. Sa ngalan po natin mga nakasama para maging successful po ang program na ito, sa buong hanay po ng Information and Communications Division ng MSSD, ganun din kay Carl Daniel, IT Specialist po ng NDBC Cotabato. Partner technician natin today na andito sa studio si Jeff Lungakit, habang nasa transmitter site naman si Jonathan Estorbo. Ako po si Jeff Mendez. Until next Saturday po, magkakarinigan po at magkita-kita po tayo muli. Dito lamang sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga pananaw at opinion